Hi guys! This is Ponyo and welcome to our YouTube channel. In this episode, ipapasyal namin kayo sa New York of the East, Hong Kong! We will share with you our detailed and budget-friendly itinerary para ma-enjoy ang inyong future Hong Kong trip. So tara, let's go! Upon arrival, hinanap na agad namin yung booth ng Klook to pick up our Octopus Garden SIM card. Nabili na namin siya online prior our flight. And then from airport, we decided na mag-bus papunta ng Mongkok kung saan kami nag-book ng hotel. At para na rin mas makita at ma-explore ang city, we suggest sa upper deck kayo umupo. Though, pwede naman kayo mag-subway, depende na lang kung anong mas trip nyo. Bale, paglabas lang ng airport, look for city bus station na E21D, tapos Mongkok Market bus stop na yung baba natin. By the way, luggage friendly ang mga bus dito. At yun nga guys, after an hour, nakarating na kami sa Mongkok Market. Naglakad lang kami ng mga 3 minutes. At nakarating na kami sa Pop-In Hotel. Maliit lang yung room pero decent na din. May sariling CR, hot and cold shower, double-sized bed, vault at mini fridge. Tapos diretso kain na kami ng lunch sa isang Thai dong sa mismong market. Nag-order kami ng beef noodles, beef brisket rice, at milk tea. So after kumain, pumunta na kaagad kami sa MTR station papunta sa ating next destination. Mga 2 minutes walk lang siya from market. So from Mongkok station, just look for Red Line subway going to Central. Asa Tsim Sha Tsui tayo bababa. Don't worry guys, madali lang intindihin yung subway or MTR map nila. Nag-enjoy nga kami mag-commute dito eh. Pagbaba ng Tsim Sha Tsui Station, lakad lang tayo ng kaunti papuntang East Tsim Sha Tsui Exit J. Connected na siya mismo sa K11 Musia. Kung nakikita nyo yung Tastify sa Facebook ads, meron siyang outlet dito. Pwede kayong magpa-customize, pero syempre, nagtingin lang kami kasi pricey siya guys. Pero ang pinunta talaga namin dito sa mall ay yung kanilang atrium. Grabe, sobrang ganda. Di ko alam kung nabigyan namin ng hustisya sa kuha namin, pero bongga talaga siya. So yun nga, hindi na namin nilibot yung buong mall kasi nire-reserve namin yung energy namin sa labas. Paglabas natin ng K11 Musia, nandun na din yung Avenue of the Stars kung saan napakasarap tumambay at mag-pictorial. Diyan natin makikita yung mga ferries, buildings, at syempre yung mga handprints and statues ng mga sikat tulad ni Bruce Lee. Naglakad-lakad lang kami sa area. Tapos nagpahinga saglit at syempre umaura na rin sa tapat ng The Peninsula Hotel. After mag-recharge, balik ulit tayo sa may Bear area at nandito na nga tayo sa Victoria Harbor. Babalik tayo dyan guys sa gabi para sa Symphony of Lights. For now, lakad pa muna ulit tayo papunta sa Harbor City. Google Maps nyo na lang guys kasi makakadugtong lang naman sila halos. Dito naman sa Harbor City, nandito yung Ocean Terminal Deck kung saan tayo magsa-sunset. Sobrang romantic at maganda din mag-picture dito. Tamang muni-muni lang din. Bumili nga pala kami ng fruit tea sa Chicha Sunshine. Grabe, sobrang haba ng pila. Nag-order kami bago mag-sunset pero na-claim namin after sunset na. At syempre, picture muna bago inumin. So, balik na tayo sa Victoria Harbor para makahanap tayo magandang pwesto for Symphony of Lights. Gabi-gabi nga pala ito guys, bale, it's a 10 minutes light show and starts at 8 p.m. After Symphony of Lights, balik na ulit tayo sa MTR station pabalik ng Mongkok. Same lang din ang daan kung paano tayo pumunta sa K11 Musia.
Hanapin lang ulit yung Red Line subway, going to Tuen Wan, tapos baba lang tayo ng Mongkok Station. Ingat lang guys, kasi medyo magkakulay yung brown at red line. So, double check nyo na lang. So, ayun, nakabalik na tayo ng Mongkok. Oras na para maghanap ng makakainan. Nakita namin yung isa sa sikat at aesthetic Daipaidong na ito. Pero bukod sa pricey siya guys, wala silang mga dim sum, which is yun yung kinikrave namin that night. So, lakad-lakad lang ulit kami. Hanggang sa napadpad kami dito sa Dim Dim Sum. Medyo nagutom kami, so nag-order kami ng chicken wonton soup, xiaolong bao, spare ribs with rice, custard bun, and pork bun. Tara, mukbang na! And that ends our day 1. Good morning guys! Medyo tinanghali tayo ng gising today, kaya magre-ready lang kami ng mabilis. At ang unang mission natin, humanap ng mga kainan ng brunch. As usual, lakad-lakad lang tayo para maghanap ng Daipaidong. Until we ended up here. Di namin mabasa yung name ng store pero mukhang okay dito kasi maraming kumakain na locals. Napakarami nilang menu. Pero ito yung mga in-order namin. Char siu with egg and rice, milk tea, stir-fried beef with bok choy, yang chow rice na hitik sa sahog, and toasted bun with condensed milk. Masarap at mabilis yung pag-serve ng food. Malaki din yung serving. Pagkatapos kumain, pinuntahan na nga namin yung Sneaker Street. We're here at Sneaker Street in Mongkok. Ayan, sobrang daming budol. Shoes everywhere. Pikit mata na lang tayo. Grabe, nakaka-tempt bumili. Tara na nga, alis na nga tayo. Baka mabudol pa tayo. At ito nga guys, may nakita kami mahabang pila. Nakimarites lang tayo kung anong meron. Pero di na kami nakipila kasi busog pa naman kami. At yun nga, kadugtong lang pala ng Sneaker Street ang Ladies Market. The usual Changi siya guys. Nagtingin lang kami saglit dahil babalikan naman namin siya sa last day para bumili ng mga pasalubong. Medyo napasarap nga kami maglakad-lakad kasi malamig pa dito at nakakalibang din talaga. Tamang observe lang din ng mga tao. Nga pala, huwag nyo kalimutan magbaon ng tubig. We suggest na yung malaki na bilhin nyo at sa mga street market kayo bumili. Mas mura kasi siya compared sa mga convenience store. Tara, kailangan na natin pumunta sa ating next destination. Pagdating natin sa MTR Mongkok Station, sakay lang tayo ng Red Line going to Tuen Wan. Tapos, baba lang tayo ng Light King Station para lumipat naman ng Orange Line papuntang Tung Chung Station. Last station na siya ng Orange Line kaya madali lang din talaga puntahan. Pagbaba ng Tung Chung Station, may mga nakita na kaming signage na papunta sa Ngongping 360.
We suggest na bumili na kayo ng ticket in advance sa Klook para mas mura at para mas maiksi ang pila. May sariling counter kasi yung Klook dito. Binook namin yung crystal cabin. Syempre, para full glass at para sulit na din ang cable car experience natin. Mas maiksi din ang pila dito. Meron din naman silang standard cabin. Mas mura, hindi nga lang glass yung bottom. Pwede din ng one-way ticket kasi may bus station naman sa mismong village. Medyo maraming tao nung pumunta kami kasi weekend siya. At the same time, last day din ng cable car service kasi magsasara sila temporarily for maintenance. Pero, open pa din naman yung Ngongping Village. Don't expect na masasolo yung ride, especially pag maraming tao. Cool naman yung mga nakasabay namin. 25 minutes yung cable car ride. Masusulit mo talaga kasi maganda yung view. Kita ang buong Lantau Island. Ito nga pala yung map ng Ngongping Village. Pause nyo na lang guys para mabasa nyo ng buo. Pagdating sa Ngongping Village, bumulaga sa amin ng mahabang pila pabalik ng Tungchung. So, yun ang ating goal. Makapunta doon kay Big Buddha. Pero, deadma muna tayo dyan at i-explore muna natin ang village. Bukod sa maganda dito, nakaka-relax rin at talaga maa-amaze ka. Lalo na sa The Big Buddha. May mga animals din dito pero bawal sila pakainin ha. At aakyatin na nga natin ang The Big Buddha. Nakakahinga lang siya akyatin kasi medyo mataas. 268 steps lang naman. Pero worth it naman kasi napakaganda ng view sa taas. Maganda mag-sunset dito guys. Siyempre, selfie na din tayo with Buddha. Pagbaba natin, punta naman tayo sa Polin Monastery. Quiet lang muna tayo sa loob for respect. At in case naman na magutom kayo, meron din namang mga kainan sa loob ng village. At syempre, marami din souvenir and jewelry shops dito. Medyo may kamahalan nga lang kasi real precious stones, silver at gold yung tinda nila. Ilabas nyo lang ang tawad skills nyo dito kasi nakabili kami ng silver pendant Buddha. From 180 Hong Kong dollar, natawaran namin siya ng 150. O diba? By the way, hanggang 6 PM lang yung village. Ginabi na din kami sa pila which is okay lang. Maganda din ma-experience at makita ang day and night scenery sakay ng cable car. At yun nga guys, nakimaritas na naman kami sa isang store na may pila. Maraming branches nito sa Hong Kong pero dito yung una namin nakita. 3 Hong Kong dollars lang yung mga individually wrapped sushi nila. Pero meron rin namang mga set na. So many to choose from. May sushi, sashimi, maki, uni, even spicy squid. Pinili namin yung per piece para may varieties. At bago umuwi, sinubukan ulit namin yung matcha sundae ng McDonald's.
Ang sarap! McDonald's Philippines, Buchanan. Pagod yarn. Pagbalik ng Mongkok, naglakad-lakad lang ulit kami around the city. Tamang hanap lang din ng mga neon light signs para mag-picture. At di na nga namin namalayan ng oras. Late na pala at sarado na ang mga kainan. Buti na lang, may nakita kami na 24 hours dim sum takeout store malapit sa hotel namin. Nag-order kami ng spare ribs and chicken feet with rice, hakaw, and bean curd roll. Tapos, yung sushi na binili kanina at yung takeout namin na yang chow rice. O diba, tawid ng dinner? And that's it for our second day. At kung umabot ka dito, abangan ang part 2 ng aming Hong Kong trip. If you enjoyed this video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat!